Bago ang lahat, luma muna. Na-call out ng mga fans ang Golden State na dapat binigay na nila si Brandon Podziemski sa trade kay Markkanen nang hindi na sila naghahanap ng player para makapag-push lalo sa playoffs. All-rookie first team member pa si Podziemski. Kasama niya si Wembanyama, Holmgren, Brandon Miller at si Hakes. So disclaimer, nung ginagawa ko ang episode na to, hindi pa ulit naglalaro yung Warriors. November 25, 3 AM. May pasok lang. Vlogger na, trabahador pa. Ang hirap talagang umita sa Pilipinas. Nasa top 6 pa rin naman ngayon ang Warriors. Pero si Podziemski, nasa 7 points, 3 rebounds, 3 assists, 36% sa field at 18% sa 3-point area. Bumaba yung stats niya mula nung nakarang season. Hindi rin nasunod yung plano ng Warriors na ilagay siya sa starting position. Kasi nga merong ibang nilalagay doon si Coach Steve Kerr na injured pa yung isa. Masyado di umanong nagtiwala ang GM ng Golden State kay Podziemski na wala yung pagkakataon nilang makuha sana si Markkanen na ngayon hindi na pwedeng ma-trade at mag-iintay until next year. Ngayon naman since hindi maganda yung season niya, nakasama tuloy siya sa trade rumors. Ayon sa dating tagapagtanggol ni Lebron na si Brian Windhorst, gusto siyang i-retain pa rin ni Joe Lacob pero hindi pa rin mawawala yung chance na maisama siya sa trade package kung sakali sa deadline. Kahit si Steve Kerr ayaw siyang pakawalan, hindi pa kasi niya di umano nakukuha yung rhythm talaga. Sa statement na nagkamali ang Golden State na hindi itinrade si Podziemski kapalit ni Markkanen na siya pang naging dahilan kung bakit bumagsak yung value ni Kuminga, hindi pa rin kasi pwedeng masabing nagkamali sila dun eh. Si Podziemski kahit nag-a-average siya ng 7 points per game, top 60 siya sa plus-minus rating. Kahit member pa siya ng Donut Gang kasama si Gabe Vincent at si Klay, yung defense kasi niya yung pangbawi. Dahil yung ginagawa niya sa loob ng 23 minutes sa loob ng court, hindi nakikita yon sa basic stats. Siya ang leader sa buong NBA sa pagkuha ng charge or offensive foul. Doon naman talaga siya nakilala or highlight ng karir niya. So maaari nagkamali ang Golden State pero hindi sa trade kay Markkanen, kundi dahil inakala nilang magiging scorer si Podziemski. Sinabi pa ni Steve Kerr na wala lang yung confidence niya at posibleng bumalik ngayong season. Imbes na maging scorer si Podziemski na either papalit kay Klay or dito kay Steph, pagtagal ng panahon, mukhang papalitan niya si Draymond Green. Dahil sa style, mas malapit siya kay Draymond. Yun nga lang, undersized itong si Podziemski kumpara kay Draymond Green. Pangalawa, member kasi si Podziemski ng all-rookie team noong nakarang season. Ano naman ngayon? Mismong galing na rin kay Draymond, dumadaan si Podziemski sa tinatawag nilang sophomore slump or sophomore jinx. Si Wemby nag-struggle pa nga ng unang part ng season, pero bumalik yung rhythm niya. Sa 10 player na napili sa all-rookie team, 5 doon tinamaan ng sophomore jinx. Kasama ni Podziemski si Holmgren at si Gigi Jackson na parehong na-injured. Si Cason Wallace at si Jaime Jaquez Jr. bumaba ang stats. Mataas ang rate na yon na tinamaan ng sophomore slump. Dati 1 or 2 player lang sa all-rookie team ang tinatamaan nun pero ngayon 5. Lalo na si Jaquez na siya pa ang expected sa Miami Heat na lalong tataas, na mula sa almost 12 points, 3 rebounds at 2 assists, naging 8 points, 5 rebounds, 2 assists, bagsak din mula 48% at naging 41% na lang ngayon sa field. At least nagpagupit itong si Jaime Jaquez Jr., hindi na siya mukhang generic player sa NBA 2K. So common yung nangyayari sa player na nag-i-struggle sa second season. Kung mangyari kasi yun sa third or fourth season, talagang doon nagkamali ng Golden State na hindi nila tinrade itong si Podziemski kapalit ni Markkanen. Pero sa ngayon, medyo sophomore slump pa lang. Sa sitwasyon din ng Golden State, tinatarget nila yung isang big time free agent or kaya big time trade. Kaya hindi rin maiiwasang maisama si Podziemski sa trade package. Kung sakali kasing tinrade nila si Podziemski kapalit ni Markkanen na injury prone pa rin naman parang Kristaps Porzingis na at least yun nag-champion, tapos si Podziemski after ng isang season naging all-star caliber player, dun pa pwedeng tawaging nagkamali ang Golden State.